Balita naman sa loob ng bansa, tutol ang mga transport group sa pinataas na multa ng Department of Transportation and Communication sa mga lalabag sa batas trapiko. Ito ang balita ni Monokson. Itinaas ng Department of Transportation and Communication ang ipapataw na parusa at multa sa mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Ayon sa DOTC, layon nito na madisiplina ng husto ang mga motorista na sumunod sa umiiral na batas trapiko, lalo na sa mga kolorum na sasakyan. Sa ilalim ng revised schedule of fines and penalties for violation of laws, rules and regulations governing land transportation, ang dating 1,500 na multa sa mahuhuling walang driver's license, ngayon ay 3,000 na. Ang dating multa na 200 pesos sa lumalabag sa no parking, ngayon ay 1,000 pesos na. Sa lalabag sa seatbelt law, magmumulta ng 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos mula sa dating 250 pesos. Mas mataas na din ang parusa sa mga isnaberong taxi driver. Kung dati ay nasa 3,000 lamang ang multa, ngayon ay aabot na sa 5,000 hanggang 15,000 pesos. Sa mga mahuhuling out of line at kolorum, ang dating 6,000 pesos, ngayon ay umakyat na sa napakalaking halaga na 1 million pesos para sa mga bus, 200,000 naman para sa mga van at truck, 120,000 sa mga kotse, 50,000 sa mga jeepney at 6,000 para sa mga motorsiklo. Kung sasabihin natin masyadong mataas, are we saying dapat pala yung makasalanan sa ating lipunan, dapat pala abot kaya? I don't see the point in making fines reasonable na dapat kakayaning bayan. Nagpahayag naman ng pagtutol ang mga transport group sa inilabas na kautusan ng DOTC. Ayon sa kanila, mas lalo lamang ito magpapahirap sa sektor ng transportasyon, lalo na at patuloy din tumataas ang presyo ng petrolyo at mga bilihin. Dudulog sa Korte Suprema ang Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO at Stop and Go Transport Group upang hilingin na i-TRO ang kautusan. Anila, isang beses lamang nagkaroon ng konsultasyon at hindi na ito nasundan. Kami ay magkakaisa na mag-file ng TRO para labanan itong hindi makatarungan na ginagawa ng ating pamahalaan. Magiging daan lang ito para yumaman ng enforcer. Ang sa aking pananaw, hindi ito yung sagot sa kolorum out of line. Na yung worth ng bus mo is something like 500,000 na lang yan. Tapos medyo na iba ng linya yung out of line. Tapos tutubusin mo ng 1 million, sa tingin ko baka maging garahe yung impounding area, wala nang makatubos. Sa susunod na linggo ay magsasagawa ng isang malaking kilos protesta ang mga transport group upang tutulan ang naturang kautusan. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.